Magandang araw mga ka-movie recappers. Welcome muli sa ating channel kung saan binibigyan natin ng mas insinang pagbabalik-tanaw ang mga pelikula mula noon hanggang ngayon. Ngayon sisilipin natin ang isang pelikula na puno ng aksyon, emosyon at kakaibang kwento tungkol sa mga kababaihang ginawang mga assassin laban sa kanilang kalooban. Ang pelikulang ito ay Naked Weapon na ipinalabas noong 2002, pinagbibidahan nina Maggie Q, Anya Wu at Daniel Wu. Kaya relax lang kayo, hawakan ang inyong popcorn at sabay-sabay nating balikan mula umpisa hanggang dulo ang nakakakilabot, nakakaantig at puno ng labanang pelikulang ito. Let's go! Nagsisimula ang pelikula sa isang serye ng misteryosong pagdukot. May isang lihim na organisasyon na tinatawag na Madam M's Organization. Isang grupo na nagtatrain ng mga batang babae para maging ultimate assassins. Pumipili sila ng mga bata na may potensyal, malakas, mabilis, at may disiplina. Pero hindi ito training na ordinaryo. Ito ay puno ng kalupitan, kontrol, at pag-alis ng kanilang dating pagkatao. Isa sa mga batang iyon ay si Charlene Maggie Q, isang masayahing bata na inagaw mula sa kanyang pamilya. Kasama rin ang iba't ibang kabataang babae mula sa iba't ibang bansa. Dinala sila sa isang lihim na isla kung saan sisimulan ang kanilang matinding pagsasanay. Sa loob ng mahigit isang dekada, pinahirapan sila ng matinding physical training, labanan gamit ang kamay, espada, baril, pati psychological conditioning. Tinuturuan silang maging malamig ang puso, walang awa at walang attachment sa kahit sino. Dito rin natin nakilala sina Kat, Anya Wu at Jing, Jewel Lee, dalawa pang pangunahing character na kalaunay magiging pinakamalapit kay Charlene. Ang tatlong ito ay nagkaroon ng kakaibang sisterhood habang magkasama silang lumalaban para mabuhay. Pero ang training ay brutal. Mahigpit ang elimination. Kung sino ang mahina, pinapapatay. Kaya kahit may pagkakaibigan, bawat isa ay alam na pwede silang magkapatayan kung kinakailangan. Matapos ang ilang taon, dumating ang araw ng kanilang graduation. 16 silang trainees pero 3 lang ang makakaligtas. Sa isang brutal na free-for-all battle, nagpatayan ang mga babae hanggang sa matira na lang sina Charlene, Kat at Jing. Bago ang graduation, hinandaan ang tatlo ni Madam M. Masasarap na pagkain, inumin at kung ano-ano pa. Ang hindi nila alam, may inilagay pala si Madam M sa kanilang inumin. Dahilan para manghina ang tatlo, dito ay ipinatong sila sa lamesa habang nanunood si Madam M at sinumulan na silang bembangin ng tatlong kalakihan kung saan salit-salitan sila sa pagbembang sa tatlo. Matapos ang bembangan, sila ang naging opisyal na assassins ni Madam M, mga babaeng kilala sa bansag na naked weapons. Sexy, deadly, at trained na maging ultimate killers. Mabilis ang transition nila mula sa trainees tungo sa pagiging professional assassins. Sa bawat mission, nagpapakita sila ng kakaibang diskarte, seduction, martial arts, at brutal na pagpatay. Kilala sila bilang mga alamat sa underground world ng mga kriminal. Ngunit habang lumalalim ang kanilang misyon, nagsisimula ring mabuo ang kani-kaniyang damdamin at conflict. Si Charlene ay nagsimulang maalala ang kanyang nakaraan at ang kanyang ina. Si Kat ay naging mas loyal kay Madam M, pero may mga sandaling nagdadalawang isip siya. Si Jing, ang pinakabatang survivor, ay naghahanap ng kalayaan mula sa pagiging assassin. Samantala ipinakilala si Jack, isang CIA agent na matagal nang sinusubaybayan si Madam M. Nakilala niya si Charlene sa isang mission at dito nagsimulang mabuo ang kakaibang connection sa kanila. Hindi siya tulad ng ibang lalaking nakakasalamuha ng mga assassins. Hindi siya takot, bagkus ay nakaramdam siya ng awa at paghanga sa pinagdadaanan ni Charlene. Si Charlene naman, sa kabila ng pagiging malamig na assassin, ay unti-unting nabuksan ang puso kay Jack. Habang mas tumatagal, lalong nagiging halata na hindi lahat ay sang-ayon sa pamamalakad ni Madam M. Maraming trainees ang namatay, maraming emosyon ang nawasak, at ang tatlong assassins ay nagsimulang magtanong kung bakit sila naroon. Dumating ang punto na naging target mismo si Charlene ng ibang sindikato. Sa isang laban, muntik na siyang mamatay, pero nailigtas siya ni Jack. Doon niya lalong napagtanto na may ibang buhay na naghihintay para sa kanya. Habang lumalalim ang kwento, nahulog sa desperasyon si Jing. Hindi na niya kinaya ang pagiging assassin
at kalaunay na huli ng kalaban. Ginamit siya bilang panlaban kina Charlene at Kat. Samantala si Kat ay nahati ang damdamin, loyal ba siya kay Madam M o sa kanyang mga kapatid sa laban? Dumating ang matinding eksena kung saan pinapili siya kung sino ang kanyang ililigtas. Sa pinakahuling bahagi ng pelikula, nagkaroon ng malawakang labanan. Pinagtangka ang ipapatay si Charlene at Kat. Si Jack ay sumugod para tulungan sila. Si Madam M ay pinanindigan ang kanyang kontrol pero unti-unti na ring bumagsak ang kanyang imperyo. Nagkaroon ng matinding showdown sa pagitan ng tatlong babae at ng mga tauhan ni Madam M. Sa huli, isa-isa silang nasugatan at hindi lahat ay nakaligtas. Si Jing ay hindi nakaligtas. Si Kat ay sugatan at iniwan ang buhay assassin. Si Charlene, matapos ang lahat, ay tinanggap ang damdaming may ibang landas pa para sa kanya. Sa huling eksena, makikita si Charlene kasama si Jack, hindi bilang assassin, kundi bilang isang babaeng naghahanap ng bagong simula. Pero kahit na ganoon, dala pa rin niya ang bigat ng kanyang nakaraan. At dito nagtatapos ang kwento ng Naked Weapon, 2002. Isang pelikulang hindi lang tungkol sa aksyon at laban, kundi pati na rin sa mga sugat na dala ng kontrol, kalupitan, at paghahanap ng sariling kalayaan. Ano ang masasabi ninyo mga ka-movie recappers? Sa tingin nyo ba ay kaya talagang takasan ng isang assassin ang kanyang nakaraan? Or habang buhay na niyang dadalhin ang bigat ng kanyang training at mga kasalanan? Kung nagustuhan ninyo ang recap na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para updated kayo sa iba pa nating movie recaps. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli dito sa ating channel.